Join China Cars PH as we review the hottest Chinese vehicles in the Philippine market. Be sure to check us on TikTok, Instagram, and Facebook. Hello mga ka-China Cars! Welcome back to another episode. Ngayong araw, titingnan natin itong Jetour T1. Simulan natin sa exterior. So dito sa labas, makikita nyo, yung design niya, clear yung lines. At literal na may line dito na umiilaw. Parang mini off-roader pero refined. Bold grille, sharp LED headlights, and very muscular ang dating. Ready for city driving, pero kaya rin makipagsabayan sa adventure trips. Dito naman sa side, meron siyang roof rail, tapos meron din siyang PHEV na badge na mukhang trail or parang off-road. And then nandito yung charger, AC saka DC charging meron. Yan. Dito may stepboard rin siya. Hindi siya mahirap umakyat pagka papasok ka sa loob ng sasakyan. Here naman, makikita nyo yung ilaw niya. Para siyang plus sign na similar din doon sa headlight ng harap. Dito lang, syempre red. And then, meron din siyang badge na IDM. Tapos may orange line siya dito sa bumper. Then reflector. So, buksan naman natin yung likod. Yan. So, nakababa siya ngayon. Naka-flat. Yung napansin ko lang dito, compared sa T2 na nagamit rin namin few weeks ago, flat yung ano nito, yung bed. Pag sinara mo siya, para siyang flat talaga. Di katulad nung sa T2, medyo nakaangat. So, limited yung makarga mo pagka ganun. Ito talagang flat. Tapos, meron din siyang mga lalagyan dito. Saka sa left. Tapos, may power outlet din. Tapos, may hook siya dito. Ayan. So, sara na natin. So, try natin iakyat para makita nyo yung second row seats. Ayan. Luwag din. Ayan. So, dito naman tayo sa front seat. Ayan. So, solid yung feel niya. Hindi super premium, pero maganda yung mga materials na ginamit. And then, yung screen niya malaki din. Then, pero same din sa Jetour T2 yung shifter niya. Yun, dashboard niya maganda din. Straight lang na line na may orange na stitch. Tapos may ambient light din. Then, meron din ulit yung stitch ng ano, kung makikita dito. Yung Jetour na logo. Both. So, nandito naman yung controls nung mga driving modes. Okay na mo dito. Ayan, sport, snow, eco, and normal. Tapos, maganda rin dito is may physical button siya dito. Mabilis i-control yung aircon. Hindi mo na kailangan i-control sa screen na to. Nandito na yung paglakas ng aircon, ng fan speed, tapos yung adjustment ng temperature, nandito na rin. So, malaking bagay yun. Lalo na pag nag-drive ka, tapos gusto mo i-adjust. So, dito naman tayo sa taas. So, nandito syempre yung pangbukas ng sunshade. Ayan. Hanggang half lang siya bumubukas. Pero pag pinindot mo siya ulit, ayan, go-open siya hanggang dulo. Tapos, pangalawa, nandito yung pang-open ng sunroof. Ayan. So, okay. Sara na natin ulit. Then, yung ilaw, ayan, nandito. Tapos kung gusto mo rin na bumukas siya pag bubuksan yung ilaw. Ayan. Okay.
Apple CarPlay. So, bubalik tayo sa Jetour. Yan, napaka user-friendly rin ng interface niya. Kasi may mga shortcuts na dito. Like, kung gusto ko ulit bumalik sa Apple CarPlay. Then, ito yung pitch angle and roll angle. Pag gusto mo konting off-road, makikita mo yung pitch saka roll. Tapos may off na rin ng hill descent control dito. Tapos may compass saka altitude. So ganda yung mga details na pinapakita niya. Then yan yung Bluetooth. Then may isang shortcut rin dito na pwede ka mag-switch to battery electric mode. Yan, tapos hybrid mode ulit. Tapos pag pinindot mo siya, yan, lalabas yung battery ng natitira ng EV mode. Tapos yung kilometer na natitira rin sa EV mode. Then ito yung mga options na pwede mo i-force battery saver or smart battery saver. Then yung regen level, high, average, or weak, pwede mo rin palitan. Then, sa aircon controls naman, yan. Meron din siya dito sa infotainment, pero yung, again, pwede mo siyang i-control rin dito. So, napaka convenient na may physical buttons yan. Okay, tapos, seat ventilation, meron din. Yeah. Tapos yung controls ng side mirror, ito medyo mahirap i-control kasi wala siyang physical buttons. Actually, physical button pero kailangan mo pa rin siyang hanapin dito sa infotainment, which is minsan kailangan mo masanay. Fold, unfold, then yung settings. Ayan, kailangan mo pa pumunta dyan para makontrol yung side mirror. Pakita. Ayan. Yun. Ayan. Pag wala ka sa option na to, hindi mo siya makokontrol. Ayan. So, ayan. Pati windows pwede control, sunshade pwede rin pala dito. Ayan, close ulit. So, halos lahat nagagawa mo na sa infotainment. Dito naman tayo sa steering wheel. Ayan, dito pala. Ito. So, meron din display dito. Kita ba? Pitch angle, roll angle meron din. Tapos yung mga consumption ng battery graph or yung konsumo. Yan, energy consumption na meron din dito. Yan. Tapos tire pressure. Tapos kompleto rin naman siya sa mga physical buttons dito. Yan, merong voice. Yan. Tapos meron ding mute. Then yung pangsagot ng phone. Yung cruise control nandito naman sa left side. Yung medyo kakaiba lang dito, nandito yung parking brake. Oh, nandito siya. Ngayon lang ako nakita ng nandyan. Usually nandito. Oo nga pala, nandito rin yung auto hold button. Saka yung parking. Meron ditong voice button, pero hindi namin siya mapa-activate nung parang katulad nung sa T2. So, meron bang nakakaalam kung meron voice command rin si T1? Comment down below kung may nakakaalam. And then, meron din siyang, syempre, wireless charger. Yan, pakita natin. Yan. This video is brought to you by CS Films Nano Ceramic Tint.
with advanced nanotech and ceramics for superior heat, UV, and glare reduction. You can contact them on Facebook. Out naman natin tong second row. Ayan, medyo maluwag din siya. Ito na yung seating position ko eh. So, luwag din sobra. Ayan, halos 3 knuckles pa. Ayan. Tapos, dalawa rin naman yung aircon vent. Then, may seat pockets na maliit, tas may malaki. Tapos, may charger din na Type C saka Type B. Then, may lalagyan pa dito. Dito naman sa upuan, meron siyang, syempre, yung armrest na may cup holders. Dalawa. Tapos, meron siyang JT rin na stitch dito. Left and right. Tapos, dito sa taas, meron din siyang ilaw. Yan. Tapos sa left-right side meron din. Sa driving experience naman, smooth siya dalhin. Comfortable ang suspension, light ang steering, perfect pang araw-araw sa city. Pero pag long drive, kayang-kaya din. Hindi matagtag, hindi rin hirap sa overtakes, perfect pang daily. Pero ready rin sa weekend road trips. Safety, hindi rin magpapahuli. May advanced driver assist features, may multiple airbags at solid na build quality para kampante ka sa daan. So kung naghahanap ka ng compact SUV na may forma, tech, at value for money, Jetour T1 is definitely worth checking out.